Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay dadako na tayo sa Suratu Asy-Syarh o ang ibig sabihin ng Suratu Asy-Syarh ay ang kaginhawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam nashrah laka sadrak. hindi ba't pinaluwag namin o Muhammad, binigyan namin ng kaginhawaan ang iyong sarili pagkatapos ng kasikipan nito. Ibig sabihin, sa panahon niya Muhammad, na ikaw ay nasa kasikipan, kaligawan, ay binigyan namin ng kaluwagan ang iyong dibdib. Pagkatapos na ito ay nasa kalagayan na sa kasikipan nito. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. At aming pinawi at inalis ang anumang pasanin sa iyo, ya Muhammad. Inalis namin. Ibig sabihin, ang mga problema ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili ay pinagaan ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Pinagaan namin sa iyo, Muhammad. Pinawi namin sa iyo, Muhammad, ang anumang problema na nakapatong o nakaatang sa iyo. الذي أنقض ظهرك. Ibig sabihin, ang nakapatong, nakaatang sa iyong likuran na mga problema ay pinagaan namin sa iyo, O Muhammad. Alladhi anqadha dhahrak. Inalis namin ito, ya Muhammad. Pinagaan namin ito, ya Muhammad. Pinawi namin sa iyo, Muhammad, yung mga problema na nakaatang sa iyong likuran. ورفعنا لك ذكرك. At itinaas ka namin, ya Muhammad, sa mataas na antas. Pinarangalan ka namin, ya Muhammad, ng napakataas na antas. Actually, ang mga sekta ng mga Shia, ito ay pinaniniwalaan nila na para ito kay Ali radhiyallahu anhu. Ang aya na ito ay special po ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ginagamit nilang dalil na itinaas daw ng Allah si Ali radhiyallahu anhu. Binabago nila yung aya dito. So ang correct po, ang tinutukoy dito sa aya na ito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. At itinaas namin sa iyo, ya Muhammad, ang iyong antas. Pagkatapos na binigyan ka namin ng parangal, ay itinaas namin ang iyong antas sa pinakamataas na antas. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang magpapigil, ya Muhammad, sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa kabila ng panggugulo ng iyong mga kalaban, dahil walang pag-aalinlangan na ang kahirapan ay may kaakibat at kasunod nito na kaginhawaan. So itong aya na to ay anumang problema na darating sa atin, mga kapatid, ay may kaakibat ito na kaginhawaan. Ano man ang dumating sa iyo na pagsubok, dumating sa iyo na kahirapan, ay ito po yung aya na katotohanan na anumang kahirapan ay may kaakibat ito na kaginhawaan. Inna ma'al usri yusra. At inulit pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan na ang kahirapan ay may kasunod itong kaginhawaan. So huwag tayong malungkot dahil mas marami ang kaginhawaan, dahil dito ang usr ay isa lang. Ika nga, definite o tukoy na, ma'arifa sa wikang Arabic, yusra ay nakira, mas marami ang solusyon sa problema natin. Yan sabi ng Allah, inna ma'al usri yusra. Katotohanan ng isang kahirapan ay mas marami ang solusyon nito na kaginhawaan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. At kung ikaw, ya Muhammad, ay tapos na sa mga pinagkakaabalahan mo dito sa mundo, fansab, ikaw ay tumayo at mag-alay ng pagsamba sa Allah. Ibig sabihin, kahit gaano man tayo kaabala, mga kapatid, sa makamundo natin, ay huwag nating kalimutan na mag-alay ng pagsamba sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapasalamat sa biyaya niya sa atin dito sa mundo. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. Pagkatapos ay tumungo ka sa iyong Panginoon upang magsumamo sa Kanya. Pagkatapos ng lahat, ay bumalik ka sa iyong Panginoon at hilingin mo ang bagay na gusto mo na ipagkaloob niya sa iyo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.